Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Miss Thelma Dumpit Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Alamin ang mga pangunahin at pinakahuling balitang pangkalakalan at pangnegosyo. Direktang ihahatid sa inyo ng Department of Trade and Industry. Linggo-linggo. TNT Explosivo. 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 Ang unang pasabog ng DTI sa taong 2012. TNT Explosivo. 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 Good morning! Magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito po sa programang TNT. Ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Morillo. Muli po nagpupugay sa inyo at syempre aking partner, walang iba kung hindi si Miss Tess Ramirez. Good morning, Tess. Hello, Director Thelma. Good morning. Kumusta kayo ba? Thank God it's Friday. Ang ganda-ganda nyo ngayon. Bakit naman? Inspired na. Always naman di ba? Thank you. Pero lalong nag-bloom kayo ngayon. Ay, salamat po. Kasi ngayon ay Heart Month. Oh, Heart Month? Heart Month na. Hindi nyo ba napipil? Hindi ko napipil. Hindi, every day is a heart day, di ba? Love, yan ang maganda. Love all year round. Para maganda yung aura mo, kailangan lagi kang in love. Correct. Di ba katulad ni Presidente? Meron na naman siyang bagong love. Sino pinag-aano ngayon, kakaguluhan ating ilang kasama sa hanap buhay? Sino ba yung kanyang apple of the eye? Grace Lee. Grace Lee! Koreana ba yun? Pero, sino ba yung nanay? Filipina? Nanay ba yung Filipina? Kasi Lee, Korean yung last name, no? Okay. Anyway, bukod sa pagiging love month, marami pa tayong aabangan sapagkat February ay also leap year, di ba? So, hanggang 29 ngayon, ang February. So, yung mga magbe-birthday ng February 29, yan, minsan lang sa 4 na taon, dumadating ang kanilang birthday. Paano nga pala yun, no? Yung mga pinanganak ng 29 February. Hindi ko alam. Paano bilang nila dun sa edad? Nakakalibre yata sila ng ilang taon na lumilipas. Anyway, samahan po ninyo kami sa susunod na isang oras. Marami na naman tayong pag-uusapan at ang ating topic ngayon ay devoted sa intellectual property rights. Ngayong araw na ito. At bago ang lahat, Tess, good news muna from DTI. Kamakailan ay tinipon ng DTI mga stakeholders at experts mula sa iba't ibang industriya upang hikayating bumuo ng strategic roadmap partikular sa kanilang sektor, katulad ng yung lifestyle sector siguro, yung furniture or automotive or yung mga ganon. Different sectors. Ayon kay DTI Undersecretary Adrian Cristobal, ang pribadong sektor ang mismong mangunguna sa pagpaplano at pagpapatupad. Ika nga sila yung magiging driver nitong roadmap na ito dahil sila ang higit na nakakaalam sa kanilang industriya at ang gobyerno naman ang siyang magsisilbing gabay, catalyst at enabler ng mga ito. Yes. And also kahapon, Director Thelma, nakausap namin sa isa sa mga programa dito sa PBS, si Yusek Seni Maglaya, no? Okay. In connection sa celebration ng Heart Month, ang sabi niya, yung rose, yung mga bulaklak at saka yung chocolate, hindi yung kasama dun sa mga produktong tinututukan ng DTI eh. Ay, oo. Diba? Kasi nga, diba, sabi ko sa'yo, ang DTI, tinututukan niya yung mga processed food. Oo. Tapos, meron tayong mga SRP pagdating doon. So, siguro, yung chocolates ba? Ano yun? Kasali? Hindi yata basic yun eh. Ang basic lang. Ang maitutulong lang doon ng DTI, kung may mga reklamo, Oo. iuugnay sila doon sa mga concerned agencies. Correct. Sa government. Oo. Meron pa tayong isang good news. Ito namang, kaugnay pa rin doon sa Strategic Industry Development Forum, meron ding itinatag or inilunsad yung Global Marketing and Intelligence System or GMIS. Nadbulol tuloy ako. Natatandaan mo, Tess, nung
kailan ba tayo yung gines natin si Yusek Panlilio. Tapos tinanong natin ano yung mga strategies for this year. Ang isa niyang binanggit yung reorganization ng Foreign Service Trade Corps ng DTI. Natatandaan ko yung sinabi niya. Ayun. So, ang kaugnay niyan, itong GMIS o Global Marketing and Intelligence System, inilunsad bilang bago at holistic operating structure ng Trade Promo Group ng DTI. Para ito ma-tailor fit yung mga programa sa bawat rehiyon o market, katulad ng America, Europe, Middle East, Africa, South Asia, ASEAN, and Australia, New Zealand, East Asia, China, and SARS, at syempre Philippine market. Tinitignan na rin natin yan. So, not that we were not doing this before, but ngayon, mas paiigtingin pa. Mas focus. Hindi katulad noon, shotgun approach tayo. So ngayon, mas focus, pinpointed yung mga market. At palalawakin pa yung ugnayan doon sa iba pang mga bansa. Yung understanding sa pagitan ng Pilipinas at Qatar, yan ay kasado na, di ba? Director Thelma. Kasi natatandaan ko rin, ang sabi ni DTI Yusek Panlilio, ang sabi niya, yung $1 billion investment ng Qatar sa bansa ay maliwanag na yan at ngayon ay inaayos na yung pagtutulungan sa larangan ng pagkain, pagmimina, real estate at iba pa. Oo, exciting din yan. So, abangan po ninyo, ito pong Strategic Industry Development, mga roadmaps, at yung ating Global Marketing and Intelligence System o GMIS. At mabanggit ko lang, ang kaibahan dito ay bawat ahensya ng gobyerno ay kasali na para maging mas coordinated. Yun. Kasi di ba dati, yung kunyari DA, may sarili silang marketing or promotional campaign. Pareho din naman pala sa DTI. So ngayon, pagsasamahin, DFA, DOT, DA, lahat yan magiging parang composite team na sila. Mas maganda yan. Mas pinalakas. Full force. Okay. TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpid Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Paano ko kaya mapaghahandaan ng pagtaas-baba ng mga presyo ng mga bilihin? May nagbibigay ba ng training para sa mga kagaya kong nais magkaroon ng panibagong kasanayan sa trabaho? Hala, tama kayang singil sa akin ng tindero? Teka, tungkol ba yan sa kalakalan at industriya? Heto ang pinakabagong programa na sasagot sa inyong mga problema, magpapasabog ng balita at impormasyong may kaugnayan sa pagninegosyo at kalakalan sa produkto at pamilihan. Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpid Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Alamin ang mga pangunahin at pinakahuling balita na pangkalakalan at pagninegosyo. Ihahatid sa inyo ng Department of Trade and Industry linggo-linggo. TNT Explosivo. Ang unang pasabog ng DTI sa taong 2012. Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Sa PBS! TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpid Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez.
Tuloy-tuloy ho tayo. Meron na tayong 17 minutes. Makalipas ang 8 o'clock at ang TNT ay sumasa inyo. Ito po ay hatid sa inyo ng PBS, Bureau of Broadcast Services at ng Department of Trade and Industry. Good morning kay Director Tito Cruz at kay Deputy Director Mar Rodriguez at sa Station Manager ng DCRB na si Sir Alan Alianige. And of course, ang Station Manager ng DWBR, si Mama Ju and Comienda Ramos. Itong TNT ay hindi lamang ho napapakinggan dito sa DZRB 738 kHz, kundi maging sa ating sister station na DWBR 104.3 MHz. Okay, maraming salamat sa ating mga partners. Yan. At kundi dahil sa PBS, ay wala rin po ang TNT. At maraming natutuwa, Director Felma, sapagkat nagkaroon na kayo ng mga malinong programa. Talaga? Oo. Marami na rin kaming fans sa Facebook. Oo nga. So kung hindi pa kayo nagla-like, i-like na hunin nyo kami sa Facebook. Oo. At ano ba yung ating mga go just type TNT Radio ng Bayan sa search at i-click nyo ang like. Yan. Napakadaling gawin yan. Oo. I-like lang kami. Oo, para doon nyo ilagay lahat ng comments ninyo, feedback, kung ano ba yung inyong katanungan. At pwede rin kayo, sinusubukan pala namin, Tess, na ma-i-upload yung mga past episodes natin. Para doon sa mga hindi nakapakinig sa atin, ay pwede nilang pakinggan dyan sa ating site. Abangan po ninyo yan. Oo. Okay. Meantime, sa ating TNT or Tanong ng Tao of the Day, tumawag na po kayo para sa inyong katanungan at manalo ng premyo. 0917-422-6342. Ayan po ang ating number. Call or text ba, Ma'am Telma? Text. Text na lang. I-text Okay. nila yung tanong at syempre yung contact details nila. At kung aling tanong ang mapipili for the day, ay mananalo ng premyo. Ayan. Sana Okay? mapili kayo ha. Good luck. Oo. Okay, so ano na ang susunod natin? Ang isa nating pag-uusapan pala ngayon, Tess, itong geographic indicators. Indications. Meron kasing ipopropose itong IPO or Intellectual Property Office na bill na ang tinatawag nila ay geographic indications. Ano ba yung mga kahalagahan nito? Nitong ipopropose na bill na ito. Simpleng-simple lang. Yung mga katulad ng Sukang Ilocos. Yan. Diba? Sa geography niya, nasa Ilocos siya. Yes. So yun, pwede mo na ngayong ipa-patent yung brand na yon para wala nang ibang makakaagaw. Makakaagaw. Sukang Ilocos. Ang dami nga kasing gumagaya ngayon ng samusaring produkto eh. Yung mga pinakurat, di ba? Yung mga, ano pa ba? Yung bangus, Bonoan bangus. Merong Bonoan bangus kahit hindi naman galing sa Bonoan. May mga nagki-claim. Oo. Nasa kanila raw yun galing. So, yun ang mga sample kung ano ang ibig sabihin ng geographic indications. Pero para natin maintindihan panlalo, ating inimbitahan si Director Lenny Ras mula sa Bureau of Trademarks ng Intellectual Property Office. Okay, Good Director morning. Ras, good morning. Director Lenny Ras? Yes. Good morning, Director Felma. Yes. And Tess. Good morning po. Good morning. Maraming salamat at pinagbigyan ninyo kami sa aming programa. Live po kayo ngayon sa Radyo ng Bayan. Salamat. Okay. Siguro, ipaliwanag ninyo, Director Ras, ano ba itong geographic indications? Tama ba yon, GI? Tama po yun. Yung geographical indication is a name or a visual sign, no? Na ginagamit sa produkto na nanggagaling sa isang territory. Itong mga products na ito possess distinctive characteristics that may be influenced by their geographical location o kaya yung climate o soil o humidity ng environment. Isa itong intellectual property rin na pinoprotektahan natin. Sa kasalukuyan, geographical indication is protected under the trademark system.
Hindi patent, ha? Trademarks. Trademark. Anong kaibahan nun sa patent? Yung patents kasi yun yung mga invention, mga innovation. Yung trademarks are signs used by the enterprises to distinguish the products. Meron tayong mga examples niyan, kagaya ng Mang Inasal, Jollibee. Yun ang trademarks. Okay. Ang kaibahan niyan sa geographical indication ay itong geographical indication ay nalilink natin sa pinanggagalingan niya. Kagaya ng Guimaras Mango. Actually, na-mention nyo na yung iba kanina yung Bonoan Bangos. Or pwede rin hindi agricultural product like the Tinalak cloth na nanggagaling sa Lake Cebu. Sa Cotabato. Oo. Yung ginagawa ng ating indigenous people doon, yung mga Tibuli. So, hindi lang po pagkain yung saklaw niya, applicable rin doon sa mga hindi nakoconsume na yung human factors, no? Kaya talagang kailangan nating protektahan yan, maliban sa economic contribution niya. Itong geographical indication ay pwede nating i-promote yung traditional knowledge o di kaya yung cultural identity natin, ma-preserve natin. Correct. Lalo na pagka yung tayo sumali sa mga trade fairs abroad, diba? Mapopromote yun. Kunyari, Guimaras Mangos. Yes, so, iisipin nila, saan ba tong Guimaras na to? Punta nga tayo sa Guimaras. Hindi lang masarap yung mango, maganda pa rin yung mga tanawin. Diba ganon? Double purpose. Samantalahin ko na rin, Director, yung pagkaka-mention nyo kanina, yung convergence ng different marketing arm ng DTI. Yes. Oo, we suggest that they include intellectual property also kasi, you know, it is an intangible asset na merong economic value. Hindi lang yung nakikita ng mga buyers abroad, no? Yung nahahawakan nila. Oo. Kaya pinupush natin itong geographical indication kasi maliban dun sa produkto, halimbawa yung Barako Coffee ng Batangas, yung presyo nun, hindi lang na may measure dun sa ilang kilos ba yan. Kung hindi, nadadagdagan natin yung presyo dun sa niche market natin pag ginamit na natin yung Barako kasi it connotes an idea na, ito nanggaling sa unique na lugar. Oo, merong unique process. Pati yung pag-harvest niyan, kung anong oras, pati yung pagtatanim, kung paano yung pagkasunod-sunod niyan. So, there's a story behind it. Usually, yan ang hinahanap ngayon ng mga buyers. Ano ba yung story nito? Ano yung pinanggalingan? Yung, lalo na yung merong tayong tinatawag na traceability. So, yung mga buyers, they're very conscious now, yung mga about the environment, gusto nila malaman is was this sana grown? nila ngayon yun yung pinagmulan, di ba? Pero Director, baka kasi yung ilan ako-confused, kasi may mga ilang regions na pare-parehas yung product, like yung mangga, baka naman sabihin nila, hindi kaya magkaroon ng pagtatalo o pag-aagawan sa panig ng mga rehiyon naman? That is why we have been conducting orientation seminars in different areas covered by DTI. In fact, meron nga kami mga satellite offices dun sa mga DTI So, ang pag-aalaga ng regional identity, saka yung produkto na nanggagaling sa region, ay meron dapat kaukulang plano yan. And then coordination with the local government unit para talaga magkakaroon ka ng terms and conditions of use ng collective mark na gagamitin natin. Kasi for now, yung ating geographical indication is protected under the collective mark system. Dahil wala pa nga tayong sui generis na tinatawag na batas na mag-protect ng GI. Kasi bago sa atin yan Matagal na sa ibang bansa, pero sa atin bago lang. So, it's still under the trademark system. Tinatawag natin na collective mark kasi maraming producers yan. Pare-pareho yung production. Dapat mag-agree sila sa common quality standard. So, pag i-promote mo siyang, halimbawa, mango, Guimaras Mango, dapat nanggagaling lang talaga yan sa Guimaras. And then you build the reputation of that product. Anong unique characteristic ng Guimaras Mango? Ang sabi nga nila, yung mango trees daw na malapit sa dagat ay nagpuproduce ng distinctive taste, masarap at sweet na mangga. Talaga? Actually, if, Director Joy Blanco, Director Telma, sa Bicol,
sabi nila, the more buttered the pili tree is, the better daw yung pili na yung nakukuha. pili, oo. I don't know if it's meant as a joke, but mukhang totoo kasi ang sarap eh. Di ba madalas ma-visit sila ng typhoon? Oo. Oh, pero Director, nakangahulugan po ba na kung halimbawa nauna yung Guimaras dun sa produksyon ng mango, no? Wala na ho bang karapatan yung ibang mga regions na mag-produce din ng same product po? Ay, hindi naman natin pwedeng i-limit, but it's the right denomination dapat ang gagamitin. Kung Guimaras, di Guimaras lang siya. Kung Zambales mango siya, di gamitin nila yung Zambales mango. Oo. Para hindi naman ma-mislead yung ano. So walang problema po kung ilalagay doon yung kung saan talaga yung territory. Kung saan talaga sila galing. Ako, ang tanong ko, yun nga, yung binanggit kanina ng test, kunyari sa isang lugar, sa Guimaras, iba't ibang mango producers or farmers, they can use that same seal or ano bang tawag doon? Collective marks seal. Mark. Actually, nakausap na namin dyan si Governor Nava, and they will be coming pala, by the way, yung ating mga, magpa-pilot tayo, meron tayong at least 8 GIs, no? Magkakaroon kami ng national forum sa February 28 and 29. Oy, sali kami dyan. Oo. This will showcase the pilot projects, no? We'll have coffee bean ng Lipa, Batangas, fresh mangoes ng Guimaras, pili nut ng Bicol, and then bunuan bangus ng Pangasinan, and then the tinala cloth. So limang i-showcase ninyo. 8 actually. 8 ba? Meron pa tayong pinya cloth, di ba? Yung sa pinya cloth natin Aklan. Yes, from Aklan. Aklan. And then, yung embroidery work nung Lumban. Okay. Yun ang mga makakasama. Eventually, mag-expand tayo. What kind of assistance do you extend to these LGU ba yan or ano? We actually have been going to the regions, no? We conduct basic orientation seminars. Parang awareness level pa lang tayo ngayon. Okay. But we already register collective marks, no? Yung meron tayo ngayon ay provincial branding pa lang. And by the way, samantalahin ko na ito kasi may iksing oras ko eh. We invite them, we encourage them to file their trademarks, no? Or collective marks. Magkano bang ano yan? Mura lang yan kasi that's good for 10 years, but they will have to use the mark, no? So it's only 1,090.80, and they can call this number 856-9290 or 798-0129. Yan yung ating IP satellite office dito sa... Can they also register a trademark online? Oh, yes. They visit www.ipofield.gov.ph. Okay. Okay, pero sigurado, Director Rason, dyan sa GI issue na yan, hindi ho mag-aaway-aaway yung mga LGU officials, we encourage nga yung cooperation and collaboration kasi yung market natin hindi lang pang local eh. Kaya natin pinopromote tong GI kasi ito yung madadala natin sa abroad kasi walang Guimaras sa kanila eh. At saka I'd like to think, Lenny, na this will encourage competitiveness. Yes. Diba? Kasi magpapagalingan yung bawat LGU. Oy, mas masarap ang aming mangga kaysa sa mangga sa Zambales, di ba? So parang ganon. Kasi maliling kasi natin yung GI as a quality indicator also eh. Kasi the collective or the group should conform to the quality standards that will be set by the group. And at the same time, it will benefit our consumers kasi dekalidad meron mga kang produkto sa ating merkado. Meron kang guarantee, no? Consumers are guaranteed that the products they buy measure up to a certain quality standards. So it becomes like a seal of excellence also pag meron kang nakitang ganon. So other than awareness, is there a second phase to the assistance that you will be extending yes, to we will be SMEs? engaging the assistance also of key players like the Department of Agriculture kasi sila yung may alam kung aling geographical area ang suited sa certain agricultural products, and then the Bureau of Soil probably, and then the DNR, no? So for forest products like siguro yung mga nakukuha nating perfumes sa mga, may mga unique products tayo like the Anao tree in Tarlac, diba?
Dami na naglilitawan ngayon, iba't ibang klase ng produkto. Pero ito pong GI Forum, Director, open po sa public sa February 28, ano? February 28 to 29. Meron kaming guest list na, but we are focusing first on the pilot projects natin. Saka na natin expand. Okay. Tapos we'll propose a bill to protect the geographical indication. But meanwhile, under the trademark system muna tayo, and they filed their application. Alright. Sige po, at kung meron kayong nais pang ibahagi sa ating pong mga kababayan, tumawag lang po kayo sa amin dito sa Radyo ng Bayan sa programang TNT. Anytime. Okay. Thank you very much. Thank you rin po, Director Lenny Ras. Okay, thank you. Yan, sana po ay meron kayong natutunan sa aming pakikipanayam kay Director Lenny Ras ng IPO, Bureau of Trademarks. So magkaiba pala yung trademark tsaka patent test. Naintindihan natin naintindihan ko din. Natutunan ko tuloy yun ngayon. Ayan. Dapat yun ang itanong pala natin. Ay, hindi, kaso sila magtatanong pala ngayon. Hindi na tayo magtatanong, di ba? Ay, magtanong kayo para bigyan kayo ng prize. Oo. Sige po. Okay, magbabalik po kami. Sandaling-sandali lamang po. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide, sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan, DZSR Sports Radio, DZRM, Radyo Magazine, DWBR-FM Business Radio, at Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan Luzon, DWBT Batanes, DWPE Tugigarao, DWFB Lawag, DZRK Tabuk, DWFR Bontoc, DZEQ Baguio, DZAG Agoo, DZMQ Dagupan, DWRS Tayug, DWLC Lucena, DWRB Naga, DZVC Virac, at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo, DYES Borongan, DYSL Sogod, DYLL Iloilo, at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag, DXBN Butuan, DXRG Hingoo, DXIM Cagayan de Oro, DXSO Marawi, DXRP Davao, DXMR Zamboanga, DXSM Holo, DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Abigail Lee ng New Era University. Nag-aanyayang laging makinig sa Radyo ng Bayan ng Philippine Broadcasting Service. Hatid sa inyo ng himpilang ito ang mga programang may makabuluhang impormasyon at balansing pagtalakay sa bayan. Halina't makinig sa Radyo ng Bayan ng Philippine Broadcasting Service. Dahil dito, konektado ka! Ang sabi nila, anumang mali na ginagawa ng mga matatanda, sa pananaw ng mga bata, ito ay tama. Kaya marahil ng mangusap at nagpasya ang taong bayan, ay nangusap at itinakda ang naging dikta ng panahon na dapat tularan at pamarisan. Ang unang hakbang ay ang pagkakaroon ng tuwid at tapat na hanay ng mga pinuno. Magsisimula ito sa akin. Sisikapin kong maging isang mabuting ehemplo. Hindi ko sasayangin ang tiwalang ipinagkaloob ninyo sa akin. Sisiguraduhin ko na ganito rin ang adhikain ng aking kabinete at ng mga magiging kasama sa ating pamahalaan. Si Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan.
Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy, konektado ka. Pinoy, konektado ka. Pinoy, konektado sa PBS. Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Miss Thelma Dumpit Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Alamin ang mga pangunahin at pinakahuling balitang pangkalakalan at pangnegosyo. Direktang ihahatid sa inyo ng Department of Trade and Industry. Linggo-linggo. TNT. Explosivo. 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 Ang unang pasabog ng DTI sa taong 2012. Okay, we're back. Ang inyong pong programang pinakikinggan ay TNT dito sa impilang DZRB Radyo ng Bayan, 738 kHz at sa DWBR 104.3 MHz. Kami po ang inyong mga nakakasama. Ako po si Tess Ramirez. At ako po naman si Thelma Dumpit Morillo mula sa Department of Trade and Industry. Paalala ko lang, Tess, doon po sa ating mga kababayan, kung meron kayong nais idulog sa DTI, maaari po kaming tawagan sa 751-3330 para po sa inyong mga reklamo, komento, feedback, o kahit ano, wag lang problema sa pag-ibig. O sa pera. O sa pera. Ay, hindi po kami makakatulong dyan. At maaari din po kayong mag-email sa tntradionangbayan@gmail.com or i-like po kami sa Facebook, TNT Radyo ng Bayan, at i-click nyo ang like. Yan, okay. Like. Director Thelma, meron nga pala nagtanong kahapon tumawag dito sa sa Radyo ng Bayan. Ang sabi niya, meron pa raw bang o bukas pa rin ba yung business name renewal sa mga mall? Kasi natatandaan niya, dati daw nakipagtulungan niya ang DTI sa Naku, nabanggit mo yan. Sa mga malls. Kailan lang ay inilunsad na yung PBR o Philippine Business Registry. At in 30 minutes, maaari na po kayong magparehistro ng inyong business name, makakuha ng SSS number, BIR, pag-ibig. Lahat po yan, 4-in-1. Oh. So, pwede na yan ngayon. Any DTI office, kung kahit na ang irirehistro ninyong negosyo ay nasa probinsya man o nandito sa Maynila, basta pumunta kayo sa any DTI office, maaari po kayong magrehistro. Ayun. Pero sa mga outlets daw ng SM Supermalls, wala na raw ba yun, Mr. Alam ko, i-revive yon para maging mas accessible. Okay. Hindi ko palang alam kung kailan. By the way, maalala ko, itong inilunsad natin na PBR ay para lamang sa mga sole proprietorship. Abangan po ninyo, next month, ilulunsad na yung pati sa mga corporations. So, ibig sabihin yan, makakasama na po natin pati yung SEC or SEC. Kasi pag corporation ang irirehistro mo, SEC yan, di ba? Pero kung sole proprietorship or partnerships lang, pwede na yan sa DTI. Ayan, maliwanag yan. So, abangan po ninyo. At isa pa ninyong aabangan ay, ano nga ba? Yung, ano pa yung ilulunsad natin? Yung, ayun na nga, yung sa pala, PBR, na pang corporation. Hindi, yung ang iniisip ko pala yung BPLS. Iba naman yun yung business processing and licensing system. Kasama na dyan ngayon ang permit mula sa LGU. Talaga? Oo. So, automated na tayo. Pagdasal ninyo magka na yan. Magtuloy-tuloy. Yun ang mahalaga. Oo. Sa dami ng programang nakalinya, no, Director Thelma, talaga nakakalito minsan yung mga pangapangalan ng yung mga acronym, iba-iba.
Anyway, Tess, nice ko rin batiin pala ang PIA. Di ba, nag-celebrate sila ng 25th anniversary nung isang araw at tayo ay naimbitahan. So, congratulations sa Philippine Information Agency. Katuwang din natin sa pagpapalaganap ng mga impormasyon tungkol sa DTI. That's right. Okay? TNT. Explosivo. 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 Okay, meron tayong tanong. Ay. May tanong tayo. Tanong ba muna? O sige, Director. Apo. Oo. Di ba yung kanina yung ating TNT, tanong ng taong bayan? Oo, meron tumawag regarding sa naisip kong training aid or educational aid. Saan po ito under? Trademark ba o patent? Saan ba? So, Mariela, tatanungin mo ito sa IPO ang kasagutan. In the meantime, nanalo na siya. Kasi siya ang nagtanong. O, ano yung telephone number nito? Bigay mo yung telephone number ng nagtanong. At anong kanya pangalan? Oo. Ronaldo Barangan. Ang Ronaldo sipag Barangan. naman itong makinig sa atin. At dahil sa iyong kasipagan, nanalo ka na naman ng premyo. So, ito yung tanong niya regarding sa naisip kong training aid or educational aid. Saan po ito maaring irehistro under? Trademark po ba or patent? Ayan. Congrats, Ronaldo. Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Miss Thelma Dumpid Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Alamin ang mga pangunahin at pinakahuling balitang pangkalakalan at pangnegosyo. Direktang ihahatid sa inyo ng Department of Trade and Industry. Linggo-linggo. TNT. Explosivo. 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 Ang unang pasabog ng DTI sa taong 2012. Ito ang pinakabagong programa na sasagot sa inyong mga problema, magpapasabog ng balita at impormasyong may kaugnayan sa pagninegosyo at kalakalan sa produkto at pamilihan. Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Miss Thelma Dumpid Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. TNT. Explosivo. 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 Okay, dumako tayo ngayon sa isa pang segmento ng TNT. Ang My Fair Lady. My Fair Lady. Oo. Ito, matagal na natin ito nakabangko, kaya lang hindi natin magamit-gamit sa dami ng ating mga guests. Pero ngayon makakompleto na yata natin yung ngayon mga segments. magagamit na natin itong My Fair Lady. Ano ba itong My Fair Lady segment natin? Ito po mga kaibigan, yung kung saan ay pinapamahagi namin sa inyo yung iba't ibang piyesta. Yan, or fairs sa iba't ibang bayan para naman mapuntahan ninyo, mabisita, ika nga, it's more fun in the Philippines. Yes, so iba, Director Thelma, chinecheck pa nila yung sa internet, di ba? Pero kung kayo nakikinig dito sa Radyo ng Bayan at sa DWBR, direktamente maririnig na po mula sa amin yung mga nakaschedule o nakalinya ng mga fiestas. Oo. Ito, aabot pa sila, February 2 to 5, yung Sagada Etag Festival and Sagada Mountain Mayhem. Nakapunta ka naman ng Sagada? Hindi pa. Hindi pa rin ako nakakapunta doon. So, yung etag, ano pala yun? Smoked meat, which is a local delicacy.
and is celebrated with a bike race. Uy! At saka merong street dancing, at saka yung ang walang kamatayan na search for Miss Sagada. Ayun. Di ba lahat yata ng fiesta merong Miss, di ba? Beauty contest. Hindi nawawala yan. Oo. So, kung gusto po ninyong pumunta dyan sa Sagada Etag Festival, February 2 to 5 po yan, maaari po kayong makipag-ugnayan sa tanggapan ni Vice Mayor Richard Yodong sa telephone number. Ito ba, okay ibigay ito? Baka naman tawagan si Vice nito. 0999-991-6080. Ayan, okay. And then February 4 to 6, La Union Longboard Open International Friendship Competition. Ito yung surfing. Di ba yung La Union, surfing capital yan sa Luzon? Yes. Oo. So, February 4 to 6 po, yung Longboard Open International Friendship Competition sa Urbistondo, San Juan, La Union. Open ito sa mga pro and amateur surfers. Karaniwan dito ang mga participants, mga foreigners from England, Australia, Japan, US, Korea. Yan yung mga regular na nagko-compete dyan against our Philippine delegates. So, kung wala po kayong plano itong February 4 to 6, baka gusto ninyong pumunta dyan sa San Juan, La Union. Oo nga. At yung pambato natin mula sa Pilipinas, karaniwan, di ba, galing sila ng Manila, Davao, ano pa ba? Sa Visayas, sa Samar, meron din galing doon. At sa Siargao, ayun. Congratulations tuloy. Good luck ha, dun sa mga delegado, Philippine delegates natin. At sana nga ay magtuloy-tuloy yung ganitong klase ng ng activity sapagkat nakakatulong sa turismo ng bansa natin to Tsak na dinadayo. Oo, that's right. Isa pa, February 6 to 7, maaari pa po kayong humabol, Ibon Festival. Diyan naman po yan sa Candaba, Pampanga. At maaari po kayong tumawag sa Candaba Tourism Office. Telephone numbers 045, yan po ang area code, and then 632-1299. Itong Ibon Festival ay isa sa mga colorful events dyan sa Pampanga. At bakit ba Ibon? Ano pinagkaiba ng ibon sa ebon? Ebon yata yung sa dialect. Pag Bisaya yung nagsasabing ibon, nagiging ebon siya Ma'am Telma, di ba? Ganun ba? So, yearly yan sa Municipality of Candaba. Ito yung home of the thousands of migratory birds from different parts of the globe. Yes. Nakapunta ka na rin ba dyan sa Candaba Swamp? Sa Pampanga, nakapunta na ako dyan. Ayan. So, bukod dyan, ay meron din silang exhibit at trade fair at yung Miss Earth Park at yung kite flying exhibition, itik, and boat race along the Pampanga River. Okay. Yan. So, exciting! Go and see the countryside. Dapat bisitahin ninyo ang Pilipinas bago sa labas ng bansa, di ba? At masarap mamangka doon sa karagatan natin. Buti ngayon ay Kaya lang alam mo, ang naririnig ko, gusto nga namin mamasyal dito sa Pilipinas, kaya lang parang mas mura pag nag-Hong Kong kami. Ilan mas pinipili nila, Hong Kong or yung Bangkok, Singapore? Mas malapit-lapit sa Pilipinas. Oo. Bakit nga ganun, Minsan mas mura pa yung plane fare yata papunta doon kesa yung dito sa mga natin within the country. Sana merong magawa yung ating mga airlines para bumagsak yung presyo palalo. Oo nga, at ang mas puntahan ay yung mga lugar dito sa sariling bansa natin. Ikaw ba nabisita mo na lahat ng ating regions? Nakapunta na ako sa Davao, sa Visayas, sa Bohol, yun. Ang gaganda! Ang gaganda ng natin, yung mga hindi pa nakakapunta po sa ating mga probinsya. Ang dami nating mga ganda. Ang problema lang nga, hindi pa sila kasing develop. Diba? Kasi yung mga tourist spots abroad, talagang pinagkakagastosan. So, kaya naman, ang tourism, ang isa sa ating itinutulak na magkaroon ng investors. That's right. Para ma-develop itong magagandang mga tanawin at lugar sa ating bayang Pilipinas. Maaring itanong nila, mga magkano kaya yung kakailanganin para sa pamumuhunan, sa larangang yan?
Depende rin yun kung gaano kalaki yung project. Yung mga katulad na lang nitong Resort World, di ba? O ang laki-laking ano niyan. Ngayon, nag-e-expand na sila. I think meron silang itatayo na complex dyan na rin dyan sa bandang Tagaytay. So siguro naging maganda yung experience nila sa pamumuhunan, kaya ngayon ay nagdadagdag na sila. Yun yung sinasabi ni Secretary Domingo. Dapat dagdagan natin ang ating mga inbound missions kesa sa outbound. Kasi pag nandito na sa bansa, itong mga investors, mas makikita nila, nila yung feel, di ba? How it is to be in the country, how to do business in the Philippines. Napapansin ko rin, Director Telma, na dumarami yung mga amusement parks dito, ha? At nadadagdagan yung mga pang-akit, hindi lang dun sa mga dumadayo na taga-Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa, yung mga dayuhan. Talaga? Oo, mga maraming pang-attract Kanya-kanyang sila, style. Gimmick. Kung ano yung mas kagatin, na yun. Correct. Doon sila. Natutuwa rin naman tayo sa ganyang mga klase ng development sapagkat nakakatulong sa bansa, sa kabuuan. Pero kulang pa. More. We need to do some more. Marami pa tayong dapat na makita. Oo. At saka, di ba, because medyo nung nakaraang taon ay hindi naging kasing agresibo dahil, di ba, ang inatupag muna ng administrasyon ay yung paglilinis ng bürokrasya. Ngayon naman siguro, kahit hindi pa tapos talaga ang paglilinis, ngayon ibaling na yung atensyon sa a more aggressive campaign to attract investors. That's right. Diba? Sabi nga ng Pangulo, mas maraming dapat na asikasuhin na yun ang ginagawa ngayon at inaayos. TNT. Explosivo. Saan mang sulok ng mundo. Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka. Pinoy, konektado ka. Pinoy, konektado ka. Pinoy, konektado sa PBS. Marami na rin ako nakausap mula sa iba't ibang sektor. Magkakaiba ng pananaw. Sari-sari ang kanilang opinyon. Pero halos karamihan ay nagnanais ng karangyaan at gustong maging mayaman. Pero alam nyo ba na kapag ikaw ay nagtrabaho sa alinmang tanggapang pampamahalaan, lalo na kung ikaw ay matapat sa iyong tungkulin, huwag kang umasa na ikaw ay magiging mayaman. Naniniwala akong hindi lahat na nagsisilbi sa gobyerno ay korap. Sa katunayan, mas marami sa kanila ay tapat. Pinili nilang maglingkod sa gobyerno upang gumawa ng kabutihan. Ngayon, magkakaroon na sila ng pagkakataong magpakitang gilas. Inaasahan natin sila sa pagsupil ng korupsyon sa loob mismo ng burokrasya. Si Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig sa pamamagitan ng internet. Mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. Anong kailangan kong gawin para mapalago ang aking business? Kailan ang susunod na trade fair sa aming probinsya? Saan kaya pwedeng magtanong tungkol sa mga pulisiya ng pakikipagpalitan? Teka, tungkol ba yan sa kalakalan at industriya? Ito ang pinakabagong programa na sasagot sa inyong mga problema, magpapasabog ng balita
at impormasyong may kaugnayan sa pagninegosyo at kalakalan sa produkto at pamilihan. Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpit Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Alamin ang mga pangunahin at pinakahuling balita na pangkalakalan at pagninegosyo. Ihahatid sa inyo ng Department of Trade and Industry linggo-linggo. TNT Explosivo. 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 Ang unang pasabog ng DTI sa taong 2012. Tatlong minuto na lamang bago mag-alas 9 ng umaga, ngunit bago ho kami tuluyang magpaalam mga kaibigan. Director Thelma, ano ba yung aasahan ng ating mga listeners sa next week na kanilang mapapakinggan dito? Next week ay let's do launch. Launch. Lahat ng mga linunsad na programa ng DTI ay bibigyan linaw po yan next week sa programa nating TNT at makakapiling natin si sino ba? Yusek Maglaya. Ayan. Si Zenny Maglaya. At syempre, bibigyan natin kayo ng good news as usual. Diba? Bago tayo magtapos, gusto ko rin batiin ang aking ever-loving Papa Jen. Ang aking papa. Hi, Pops! And good morning po at happy listening. Sa lahat na nagsa-celebrate ng kanilang birthday today ha, happy birthday. Ngayon ay Feb 3, no? February 3, 2012. Ang bilis ng araw. Oo nga, no? Ang bilis tumanda ng tao ngayon. Monstery na pala tayo. Monstery! Oo nga pala. Happy Monstery sa atin. Oo. So, count and counting. Ayan. Okay, so next week mga kaibigan, sana'y makasama namin kayo sa programang TNT. Napapakinggan dito po sa himpilang DZRB Radyo ng Bayan, 738 kHz at sa aming sister station na DWBR 104.3 MHz. Okay. So hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Morillo mula sa Department of Trade and Industry. Do good, be felt, make a difference. Yan. Okay. Thank you so much, Director Thelma. See you next week. Maraming salamat din kay Miss Marela Jem Castro sa ating production side na katuwang. At sa technical side, thank you kay Engineer Lita de los Santos, Engineer Rena Itable, at sa mga technicians sa DWBR. Susunod po ang pagbabalita ni Miss Mimi Boncan. Ako po naman si Tess Ramirez.